Tatlong beses na mas matibay ang fiber rebar bilang proteksyon sa paglindol. Ayon yan sa manufacturer company na Mahanaim Consulting and Development Incorporated na kauna-unahang manufacturer nito. Sa Pilipinas, maliban pa dyan, ang fiber rebar mas epektibo at abot kaya para sa mga Pilipino. Narito ang balita ni Margaret Gonzalez. Ganito ang itsura ng epekto ng nangyaring pag-inig sa Myanmar at Thailand. Ganito ang sa Japan at Taiwan. Ito naman sa bahagi ng Mindanao. Yan ang senaryo na maaring maiwasan kung gagamit daw tayo ng bago at tamang produkto sa konstruksyon ng ating mga bahay, gusali o tanggapan. Sa Pilipinas, meron ng bagong innovation sa construction materials para maging matibay at durable ang ating mga structure o gusali pagdating sa pagtama ng lindol. Ito ay ang paggamit ng Glass Fiber Reinforced Polymer o GFRP sa halip na steel bars sa mga bakal. Ang Mahanaim Consulting and Development Incorporated o MCDI, kauna-unahang manufacturer ng ganitong produkto na tinawag nilang fiber rebar, kung saan ang teknolohiya sa paggawa nito ay galing parang Russia. So our company started 2018. So we are the first manufacturer of fiber rebar or GFRP here in the Philippines. So tayo po yung technology na ginagamit natin is from Russia talaga. Kung gusto talaga natin na lahat ng itatayo na structure dito sa Pilipinas. Ang produkto dumaan sa iba't ibang shake test para mapatunayan ang tibay nito. Ang fiber rebar ng MCDI, 3 beses daw na mas malakas o matibay kung ikukumpara sa bakal. Makikita yan sa ginawang iba't ibang shaking test sa isang school building structure mula sa pinakamahina hanggang sa pinakamalakas na pag-uga na hanggang 7 amplitude o magnitude. Ang modern na school building na natiling nakatayo at nagtamulang nagkakaunting crack o sira pagkatapos ng shaking. Not just yung mataas yung magnitude or amplitude, but also different frequency. Kasi each structure has different frequency. So, if it is a high-rise, iba yung frequency niya. If it is a low-rise, iba din yung frequency. So, like what happened in Taiwan, though it's 1,000 kilometers yung epicenter, but still it affect yung mga high-rise structure sa Taiwan. In Myanmar naman, mga mid-rise yung affected niya because very stiff yung mga mid-rise niya. Then, very near sa epicenter. Witness ko na test kanina, dumaan to sa series of sequence ng test of earthquake. Nakita naman natin na 7.7. And imagine, lalo na ngayon, napakadaming earthquake na nangyayari, di ba? Nakakatakot, but at the same time, sobrang halaga talaga na alam natin yung produktong ginagamit natin. Madali rin daw itong ikabit dahil mas magaan daw ang GMRP kaysa sa bakal. 7 na beses daw itong mas magaan. Dahil mas madali at magaan ikabit, napaka-cost effective ng fiber rebar. Value engineering and cost effective. Actually, based on our clients, napakalaki ng savings nila with this just by choosing GFRP or fiber rebar. Panawagan naman ng manufacturer sa mga kumpanya at maging sa gobyerno. Even our government, we support this kind of innovation. And as we all know, lahat po ng bagay ngayon is nag-i-innovate. So sana tayo, we help the companies gaya po namin na gusto namin makapagbigay ng sustainable at affordable product na pwedeng gamitin ng bawat Pilipino. We are always in innovation. So part ng namin, ng direction ng company is to innovation. So part itong FRP o GFRP ng aming strategy ng innovation. Kasi sa market, ang kailangan pa rin is cost. Part na pinag-aaralan namin itong system na ito. Iko-compare mo yung cost, strength, kung directly siya, mas mura. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal, Mark Gonzalez, SMNI News.